ang balita ko diyan sa HOR at sa Senate kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Bibigyan lang natin ng reaksyon itong naging pahayag ni Miss Cathy Binag. Meron po siya kasing sinasabi rito na iniuugnay sa INC mga kababayan at bibigyan lang natin ng konting reaction po ito. Panoorin muna natin ito mga kababayan. Eto na nga bang sinasabi ko Eto na yun 'Diba? Yung mga hindi nakikinig. Eto na. Meron kasi akong A1 na information na may nagsabi sa akin. Okay? Na dahil sa kagustuhan ng INC na ang iprioridad natin or ng mga leaders natin is kapakanan ng bayan at mga taong naghihirap. 'Di ba? Against sila sa impeachment. Whether si BP Sara or si BBM ang i-impeach, ayaw nilang ma-impeach pareho. Kasi ang gusto nilang ma-focus is yung nangyayari sa ating bansa na pagbagsak ng ekonomiya, ang pagtaas ng mga bilihin, ng krudo, ng langis, ng gasolina at diesel. Tapos, ang ating mga leader walang ginagawa kundi sobrang hyper-focus more dyan sa impeachment. Ang balita ko dyan sa HOR at sa Senate kung sino man ang bobotong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Ayan tingnan nyo na lang, tingnan natin. May nagsabi lang sa akin na yan daw ang mangyayari. Blacklisted. Kung yung nakaraan, di ba parang napansin nyo, kahit yung may mga bumotong iba, pinatawad pa rin, parang pinagbigyan ng eleksyon. This time, sa inyo dyan, sa House of Representatives at saka sa Senate, tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw nyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. So, nasa sa inyo na yan. Tingnan nyo na lang. Tingnan na lang natin kung anong mangyari. Nasa sa inyo kung you will risk it. Diba? Nasa inyo na yan. Kung gusto nyong hamunin, diba? Nag-announce naman, simula January, nag-rally, hanggang nung nakaraan lang, may 3 days din silang rally, supposedly. Hindi pa rin kayo nakikinig. So, ayan, sabi nung aking informante na A1, na hindi mukha na talagang this time, lahat kayo na boboto ng yes dyan, wala nang tsansa. Blacklisted to the core. Kasi you don't listen to the call ng mga tao, yung mga panawagan ng mamamayang Pilipino na ibaba ang kuryente, ibaba ang bilihin, tanggalin ng tax, pagaanin ang buhay, pero kayo, busy kayo dyan lahat kung paano pabagsakin si BP Sara. Ayaw nyong makinig. So ngayon, sila, nakita siguro ng INC na ang prioridad ninyo is mamulitika, hindi ang para sa bayan at para sa sambayan ng Pilipino. So you don't deserve their support. Yun lang naman yung akin, yun ang analyze ko na feeling ko, nakita nila yon. Kasi ang tagal na nilang pinagbibigyan kayo dyan So yan nasa sa inyo na yan. Tingnan ninyo, napaka-consistent ng INC. Nakikiusap sila, never silang nakisali sa politika. Kayong mga politician ang lumalapit sa kanila. So ngayon,
Kayo dyan, hindi nakikinig. Good luck, blacklisted kayo simula sa kaapo-apuhan nyo sa anak ng apo nyo. So, lifetime na yan. Kung akala nyo, huwag kayo masyadong confident at patatawarin kayo, hindi po. Wala nang ganon. So, good luck sa inyo sa boboto ng yes sa impeachment. Tandaan ninyo, kayo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila lumalapit sa inyo. Minsan lang silang humiling. Yung hiniling pa nila is kapayapaan at iprioridad ang kapakanan ng bayan at ng sambayan ng Pilipino, pero hindi ho kayo nakinig. Yan ang aking basa. So again, good luck sa inyo sa mga boboto ng yes sa impeachment. God bless. Magdasal na lang po kayo. Bye! Iyon po mga kababayan, yung naging pahayag ni Miss Cathy Binag na ito po ay ginawa na rin ng mga poster, mga image post at medyo kumakalat po ito sa social media mga kababayan. Una sa lahat mga kababayan, ito ay pinapanawagan ng INC. Consistent to mga kababayan. Totoo yung sinabi niya sa bandaron na ang dapat na unahin ng mga namiminuno dyan sa HOR, Senate o saan man ay ang ukol sa kapakanan ng mga tao, ng taong bayan. Yan ang ipinanawagan sa mga masasabi nating malalaking rally na isinagawa ng INC mula noong January hanggang itong sumunod noong Nobyembre 2025 mga kababayan. At totoo rin yung sinasabi ni Miss Cathy Binag na ang INC po mga kababayan ay naninindigan doon sa hindi sumasang-ayon sa impeachment mga kababayan. Mapa BBM yan, mapa BP Sara, hindi po sumasang-ayon ang INC sa impeachment. Maliwanag po yan mga kababayan ha. Mga kababayan, sa halip po kasi na ang pagtuunan ng pansin ay ang mga kinakaharap na mga suliranin, malalaking problema, lalong-lalo na po dyan sa kasalukuyan, yung pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa nangyaring kaguluhan sa Middle East, na apektuhan yung ating krudo, langis, napakataas ang presyo mga kababayan, at dahil dyan naapektuhan lahat ng uri ng bilihin mga kababayan. Dapat mag-focus dyan ang gobyerno. Sana mga kababayan. Pero ano ang nakikita natin nangyayari? Sa halip na yan ang pag-usapan, mga problema na kinakaharap ng ating bansa, lalong-lalo na dyan sa mabilis na pagtaas ng bilihin, flood control, ayusin ang mga papanagutin ang mga dapat na managot dyan sa flood control. Pero ang ginagawa po ngayon ay abalang-abala po abalang-abala ang mga nasa House of Representatives na pagtuunan itong impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan. At hindi lang po yan. May mga bagay pa na pinagkakaabalahan ng mga namiminuno na hindi naman dapat sana yun ang inuuna, mga kababayan. Pero yung pahayag, mga kababayan, ni Miss Cathy Binag na medyo masasabi natin na yung kanyang informante, kung sino man yun, medyo hindi po ganon ang INC, mga kababayan na binibigyang linaw lang po namin yan. Kung ito man ay mangyayari, yung sinabi niya na lahat ng boboto ng yes sa impeachment ni BP Sara ay mabablacklist sa INC hanggang sa kaapu-apuhan ay hindi na po, ibig sabihin ay tutulungan o susuportahan ng INC, yung politiko na yon, mga kababayan, pamamahala lang po
ng Iglesia ni Cristo ang maaaring makapagpasya tungkol sa bagay na yan, mga kababayan. Tandaan po natin yon, ha? Opo. Tanging ang pamamahala lang po sa loob ng INC ang maaaring magpasya tungkol sa mga bagay na yan. Pero sabi naman po ni Miss Cathy Binag kanina, yun ang kanyang nababasa. Ibig sabihin, opinion niya yon. Ibig sabihin ay yun ang kanyang natatanaw, nakikita, at yun ay nagmula sa kanyang saloobin, sariling pananaw, opinion, mga kababayan. Hindi natin masisisi si Miss Cathy Binag kapag ganito ang kanyang nagiging opinion dahil sa nakikita naman po kasi nitong ating kaibigan ang nangyayari sa ating bansa. Isa po yan sa mga lumalaban din sa korupsyon, mga kababayan. Pero, yun nga po, nililinaw lang po namin na tanging ang pamamahala lang po sa loob ng Iglesia ni Cristo ang maaaring makapagpasya doon sa sinasabi niya pong gano'n na blacklisted, mga gano'n. Maski kami po ay hindi namin masasabi yan dahil sa, ayun nga, mataas po ang paggalang po namin sa namamahala po sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Sana po ay maintindihan nyo yun. At ang daming nag-comment dun sa post ni Miss Cathy Binag na yun, ang sinasabi, good decision, INC. Mga ganun kino-comment nila. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na nakakita ng post na yon, parang sinasang-ayunan nila yung sinasabi ni Miss Cathy Binag na hindi na susuportahan yung mga politiko na buboto ng yes sa impeachment ni BP Sara, mga kababayan ng INC. Pero inuulit po namin, mga kababayan, hindi po kasi ganon. Hindi po ganon ang INC. Meron po kaming tinatawag na pamamahala na sila po ang tanging nagpapasya tungkol sa mga bagay-bagay na yan. Bueno, mga kababayan, binigyan lang natin ng konting reaksyon ito bilang paglilinaw na rin sa ating mga kababayan na nanonood sa amin at nanonood doon sa mga video na yon. Mga kababayan, ganun po. Hindi dahil sa ako po ay nagsasalita sa pangalan ng INC. Hindi po. Ako po ay wala pong karapatan. Pero sa tagal ko na po sa INC, tanging ang pamamahala lang po ang pwedeng makapagpasya tungkol sa mga bagay na yan, mga kababayan. Yun lang po ang gusto naming linawin. Mga kababayan, aabangan natin ang mga sumusunod na mga kabanata tungkol sa mga bagay na yan at mga usaping yan. At sana mamalagi po yung katarungan, maghari ang kapayapaan, katwiran sa ating bansa. Yun naman po ang lagi naming dalangin, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting programa. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat at laging nagsasabi anuman ang inyong ginagawa, nasa man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.